Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw na usab sa tanan, salamat sa Dios sa oportunidad nga iyang gidugang o gitugot sa atong kinabuhi. Pipila lang kagutlo ako magapakiguban kaninyo alang sa padayon nato nga pagpamalandong diya sa balaan nga pulong sa Dios. Og standby magatugyan una kita pinaagi sa pangamuyo. Amahan og Dios nga langit no, nagapasalamat ug nagadayeg kami kanimo sa higayon nga imong gihatag na usab nining oportunidad nga ang imong balaang pulong o Dios among mabasa o mapamalandungan dinhi sa kahanginan. Panalangini o Dios ang tanan nga paminaw diya sa ilang panimalay, sa ilang mga radyo o sa tanan ng mga Facebook friends nga nakakonect o nag-follow karon nga adlaw o bisan pa man o Dios ang tanan nga makaskan niini nga maong pagtulunan. Lord, I pray nga ang imong balaang pulong padayon nga magapangita og luna diya sa kasing-kasing sa matag usa, especially Father God sa tanan nga nagahigugma o intentionally nagapaminaw gayon niini nga pulong o pagpamatuod gikan sa imong balaang mga pulong. Kini gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa gayon nga gitugutan kita sa Dios makapandayon sa ato nga pagpamalandong og sa milabay nga higayon na sugdan nato ang pagtanaw, pag-review sa ato ang mga natun-anin sa milabay nga mga panahon. Padayon nato nga paghisgutan alang-alang sa kaayuhan sa matag usa kanimo higala nga nagapaminaw karon. Atong ginatun-an padayon nga pagatun-an usab ang hilisgutanan may tungod sa pagiging assured sa atong spiritual salvation that is based on the gospel or based on the Bible, part 2 sa ato nga pagpamalandong. Higala atong mabasa din sa Isaiah chapter 59 verse number 1. Ingon ang pulong sa Dios, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. In verse number 2, but your iniquities have separated you between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Atong makita igala nga kining duha ka mga verses base sa gisulti ni Propeta Isaias og mahitungod sa iyang panglantaw agi og pagpaabot kaniya sa Ginoo kung unsa ang real situation sa tao. Though of course during this time si Propeta Isaias nagsulti mahitungod sa pananaw sa Dios o sa kaintangan sa katawhan sa Israel ngadto atubangan sa ilang Dios, sa ilahang pakitungo ngadto sa Ginoo sa ilang kaintangan, real situation in the sight of God. Ato makita din sa passage nga ang Dios wala gyud siya pagkulang, wala siya gi-withhold kanato supposed to be sa tao. Pero ato makita nga ang pagkadautan o pagkamakasasala sa tao mo'y hinungdan nga ang Dios mahimo nga unreachable diha sa iyang atubangan. Pero ato makita igala nga ang Dios mismo nagahatag o nagahimog pamaagi concerning nining mga butang. Sa padayon to hisgutan, assured of spiritual salvation that is based on the gospel. Ang question nga akong gibilin sa milabay nato ang pagpamalandong yesterday, why is possession of God's Son necessary
to have eternal life. Mao kini ang pangutana nga akong gibilin nga numan nga ang pag-angkon, pag-process sa anak sa Dios kinahanglanon gayud aron nga ang usa ka persona, ikaw ug ako, makaangkon ni ining ginatawag nga eternal life. Nga numan mao kini atong hinumdumon. That is because of man's separated condition in the sight of God. Okay? Because of our separated condition from God. In the sight of God, nahimulag ang tao gikan sa Dios tungod sa iya nga pagkamakasasala. And nobody can deny it. Mao kini ang realidad, ha? Sa atong pagkinabuhi in the sight of God. Ang tao nahimulag sa Dios gumikan sa sala. In fact, sa verse number 2 sa Isaiah chapter 59, klaro nga gisulti sa Ginoo ngadto sa kay propeta Isaias o gipadayag ngadto sa mga tao. Ingon pa, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. No? Separated between you and your God. Ang tao nahimulag sa Dios tungod sa iyang iniquity, sa iyang sala o mga sala tubangan sa Dios. Of course, nag-refer first ngadto sa kinabuhi o nahimo nato nga nahimo sa atong unang ginikanan nga mao si Adan ug si Eva tungod sa ilahang nga original sin. Ang kondisyon sa tao na separar siya gikan sa Ginoo, and nadagdagan pa gyud sa atong personal nga mga pagpakasala ning samot na, no? Mao kana siya to makita igala that sin becomes a gap, no? Nahimo siyang gap ang sala sa tao nato tubangan sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan gyud nga makaangkon kita og tulay aron nga makonect kita balik diha sa Ginoo tungod kay naseparar ang tao gikan sa Ginoo. Mao kini siyang sitwasyon. Ang tao, kita makasasala og ang sala mao ay nanghimong gap nga ang tao dili siya kay makadirekta, makakonect sa Ginoo because God is a holy God and ang human being is sinful or makasasala in the sight of a holy God. Mao kini siya ang ato makita igala. In fact, dili lang si Isaias, bisan pa man ang uban nga mga alagad sa Ginoo in the Old Testament, specifically si Propeta Ezekiel. Din sa verse 22, chapter 22, verse 30, nag-ingon, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me and the land, that I should not destroy it, but I found none. Okay? So, mao ka na siya ito makita na kung sumala pa ni Ezekiel nga ang Diyos nagapangita siya o person or tao nga pwede makabarog, maka-fill in sa gap sa pagkasiparar sa tao from God. Gusto siya mangita o somebody nga maka-fill in o maka-connect, makasumpay sa relasyon sa Diyos o sa tao. Pero ingon pa sa pulong sa Ginoo, but I found none. But pasabot tigala nga wala gyud usa ka tawo nga naging kwalipikado nga mahimo siyang tulay or mahimo siyang bridge tali sa Dios ngadto sa tao. Wala say usang nakaplagan gikan sa kay Adan hangtod sa katapusan, wala siya nakaplagan ni ana. Og of course, nasayod klaro na kaayo nga isa lang gyud ang pwede maging qualified, mao lang si Ginoong Hesukristo sumala sa atong matun-an o padayon ng pagka pamalandong. Now, mao kana siya pagkita that no man could fix
the gap. Mao na higala nga walay bisang unsa nga tao, nobody can say nga kaya niya iligtas iyang sarili. Kaya niya mamaniobra ang iyang sariling kaluwasan. Kaya niya ma-connect sa Ginoo without any help. Dili na niya pwede mahimo higala because ang Dios mismo naghatag og sa iyang paglantaw nga walay tao nga able maka-fix sa gap gikan sa Dios ngadto sa tao, because all are sinner or all are sinning before God. All of us, kitang tanan gitawag sa Biblia mga makasasala. And kung naa may tao nga dili siya mo amin, dili siya mo accept ni ining realidad, sumala sa pulong sa Ginoo, siya wala magsubay diya sa Biblia. Walay tao mo maka-insist, walay tao nga naay otoridad nga moingon siya nga maayo siya, okay ang iyang relasyon sa Ginoo. No one can say that. Tungod kay ang Dios mismo nag-ingon that no man could fix the gap, or but I found nothing or none. In fact, in Romans chapter 3 verse 23, a very, very common passage, nag-ingon, for all have sinned and come short of the glory of God. It means to say nga ang human effort dili makaabot sa standard of God's righteousness. Kay kung ang Dios imong pangutan-on pila ka percent or porsyento ang righteousness nga kaya i-perform sa tao, o pila ba ang requirements sa Dios? Ang iyang requirements is 100% righteousness. Pero ang ma-perform sa tao, dili makaabot ni ana nga maong porsyento. Hinumdum mo na to that 99.9% is not acceptable in the sight of God kung maghisguta og pagkamatarong nga mo'y atong sumbanan, mahimo natong gabayan o mahimo natong basihan nga maoki ang atong relasyon sa Ginoo. Kanang tanan maging useless. Tungod kay isa lang yun ang righteousness nga ma-accept sa Amahan, mao ang righteousness nga iyagikan ni Kristo. Unsa ingon sa Habakkuk chapter 1 verse 13, unsa ingon sa pulong sa Ginoo? Your eyes are too pure to gaze up upon evil, and you cannot tolerate wickedness. So why do you tolerate the treacherous, and why do you stay silent while the wicked devour those who are more righteous than they are? So, according sa kay Habakkuk, kung unsa ang iyang pagkilala sa Ginoo, sumala siyang testimony sa iyang pag-ila o pagkilala sa Ginoo, ingon siya nga ang imong mga mata, o Dios, putli kayo, balaan, o dili pwede mo tan-aw og sala, o dili ka pwede mo tolerate sa sala. So, usahay manggod ang tao, ginakategorize ang sala, no? Na ginatawag nga grabe nga sala, na apoy gamay lang nga sala, na ginatawag nga binyal sin, or na apoy ginatawag og ginatawag nga sala nga di mapasaylo, na sala nga di mapasaylo, na sala nga mapasaylo, na gagmayng sala, na dagkong sala. But remember, in the sight of God, magamay o madako nga sala is sala atubangan sa Ginoo, and is punishable by death. Mao kana siya ta makita sumala sa pulong sa Ginoo. Means ang pulong sa Ginoo nag-ingon, according to Habakkuk, ang iyang point is this: God is holy and just. Sin and iniquities must be punished. Ang holiness of God, ang iyang justice, nagdemand og punishment sa sala, magamay o madako, kinahanglan na ay
presyo. Bayran ka na. Sumala pa sa gisulti ni Habakuk. No? So, mao ka na siya. So, why is possession of God's Son necessary to have eternal life? Kano man, sumala sa Romans 5:8, but God commendeth His love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Mao ka na siya ito makita. Tungod kay si Kristo lamang ang nagpakamatay sa krus para kanimo ug para kanako. Walay lain na sakripisyo nga naging acceptable sa Amahan, gawas lamang sa pagpakamatay ni Kristo, sa pagpaagas niya si embalaang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Ug tungod ni adto, necessary gyud nga imong saligan, imong madawat ang Kristo, ang manluluwas, ang Mesiyas, diya sa imong kinabuhi, saligan o imo siyang tugyanan sa imong kinabuhi. Mao ka na siya kala. Why is possession of God's Son necessary to have eternal life? Because of our separated condition from God, or man's separated condition from God. Nasiparar kita gikan sa Ginoo because of our sinfulness. Nag-start ka na sa panahon ni Adan ug ni iba up to this day. Once nga ang tao dili gid siya makapanugyan sa kinabuhi sa Ginoo mentas buhi pa siya, nagpabili na iyang relasyon sa Dios nga putol. Okay? Wala siya connection diha sa Ginoo. Ikaduha na rason, because of the futility of man's work. Okay? Because of the futility of our works or man's works. Mao kana siya higala. Kung imong tan-awon ang pulong sa Ginoo, the scripture also teaches that no amount of human goodness, human works, human morality, or religious activity can gain acceptance with God or get anyone into heaven. Mao kana siya ato makita kung tan-aw nimo, consider nimo ang scripture, ang balaang kasulatan. Walay enough nga mga butang nga niya sa tao. Bisag miyembro pa kas daghang mga kasimbahanan, tanang kasimbahanan pamimrohan nimo, dili na garantiya gala. Your goodness, your works, your morality, may kamay man kog moral. Wala man nadaot akong moralidad. No, you can say that. But remember, walay usan ni ana nga mahimong rason nga maging acceptable ka in the sight of God, or ma-assure ka nga makaadto sa kingharian sa Dios. Dili ka na maong basihan. Because the moral man, the religious man, and the immoral and non-religious are all in the same boat. Okay? So, tanan kita mga tao, pariho rata gisakyan ang bangka or barkong buslot. No? Mao ka na siya higala. Pariho rata. Sumala pa sa Romans chapter 3 verse 9. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Very clear ang pulong sa Ginoo. In verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So, klaro kay ang pulong sa Ginoo igala. Makita na to dinhi ang statement ni Apostle Pablo concerning sa iyang view o panglantaw niya based on his understanding sa panglantaw sa Ginoo. May tungod usab ka nato. Ingon siya, both Jews and Gentiles are under sin. No? Mao kana siya, kitang tanan aduna gyud kapakyasan diha bangan sa Ginoo. And even verse 10, there is none righteous, no, not one. Huh? So klaro kaayo gala. In verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Of course, ganong gisulti ni Apostle Pablo kini, it's because human tendency
tungod sa garbo nato nga mga tao higala, naga-try kita nga atong abuton, atong i-fix ang gap, atong i-connect atong relasyon sa Ginoo by our own effort. We are trying to do that, especially during that time nga wala pa ka nakasabot, wala pa gyud i-open, wala na open imong understanding concerning sa spiritual nga mga butang. Abi manggod sa tao kung kaya ra niya reperon, kaya ra niya isettle ang unsettled situation or relationship nga naputol long before. No? Pero ingon ang pulong sa Ginoo, for all have sinned and come short of the glory of God. It means to say, ang tao is unable nga ma-perform niya ang acceptable nga demand sa Ginoo. Nobody can do that. In fact, ang kinabalik-balik na to ng mga verses, ingon sa Ephesians 2:8 and verse 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, ato makita clearly nga ang gihimo sa Dios sukwahi sa ginahuna sa kadaghanan. Ang kadaghanan na ginahuna nga pinaagi sa ilang sariling performances or mga efforts, ma-repair nila, ma-establish nila ilang pakigrelasyon sa Ginoo. But, sad to say, nga ang pulong sa Dios nagsulti nga ang tinuod nga kaluwasan, ang tinuod nga relasyon nga ma-build or ma-establisar sa tao, base lamang gayon sa diha nga siya motuo o tungod sa grasya o kaluoy sa Diyos. Kaya wala niya gitugutan nga ang ma-perform sa tao maoy iyang basihan. It's because may tendensiya ka na ang tao mahimong boastful alang siyang kaugalingong nahimo. Not of works, lest any man should boast. Mo na ingon gani din sa Romans chapter 4 verse 2. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. So, ato makita, even sa Abraham, gi-justify siya sa Ginoo, gimatarong siya sa Ginoo, tungod sa iyahang pagtuo, o dili tungod sa iyahang mga nahimo. In Titus chapter 3 verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, according to Titus 3 verse 5. According to His mercy He saved us. Giluwas kita niya because of His mercy, not because we are good enough, but because of His mercy. Take note, ang source is siya, dili kita. Tungod yan, naluoy siya kanato kay kita makasasala. Another thing, how can a person possess or have the Son of God? Paano man ang usa ka tawo makaangkon siya, madawat niya ang anak sa Diyos mao sa Ginoong Hesukristo? Simple lang. Just trust Jesus. By fully trusting Jesus alone can save you. Okay? So, i-focus, itutok ang imong mata na alang gyud kay Ginoong Hesukristo sa iyang gihimo. Of course, I'm not referring to this picture, but only an illustration. Ingon ang pulong sa Ginoo, fully trust Jesus alone can save you. Ang gihimo ni Kristo, mao kadto ang mo'y hinungdan nga kita pwede makaangkon o kaluwasan. Hinomdo mo na to, God is not only perfect holiness, whose holy character who can never attain to on our own or by our works of righteousness, but He is also perfect love and full of grace,
and mercy. Because of His love and grace, He has not left us without hope and a solution. Bisan kita makasasala, wala tagi pabayaan sa Ginoo. Naghimo siya pamaagi na masolbad ang atong problema. So God will recognize only a perfect righteousness, nothing more, nothing less. Hinumdum mo nato igala nga ang atong kaya ma-perform dili makapasar sa tubangan sa Ginoo. Ang atong pinaka dili makaabot sa standard sa Ginoo. Nothing more, nothing less. Ang gi-require sa Ginoo is perfect righteousness, 100%. Kung muubos gamay, bisag point lang, that is considered as nothing in the sight of God. In fact, din sa Matthew chapter 5 verse number 20 nag-ingon, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." According sa book of Matthew, ingon si Ginoong Hesus, nga gawas lang kung ang inyong pagkamatarong mulabaw sa pagkamatarong sa mga skriba o sa mga parisiyo, di gyud mo kasulod sa gingarian sa langit. Nahigala, hinumdum mo na to, wala na'y mulabaw pa kabuutan sa mga skriba o mga parisiyo kung basihan na to ang performance sa tao. O ingon si Ginoong Hesus, ang ilahang righteousness, sumala pa siyang pulo, the righteousness of the scribes and Pharisees were not qualified in the sight of God. Hinumdum mo na to igala, nga kung naa may tao nga ilhon na to nga mas taas kayo og kapasidad when it comes sa pagkamatarong, wa na'y mulabaw sa skriba og mga parisiyo. Kay sila ang gitugyanan sa Dios sa balaod, sila gitugyanan sa Ginoo sa scrolls or sa scriptures. Therefore, sila ang mas nakasayod kung unsay dapat, kung unsay dili dapat. Pero, ingon sa Ginoong Hesus, even the scribes and Pharisees, ang ilang righteousness, dili qualified sa standard sa Ginoo. Mao ka na siya according sa Matthew chapter 5 verse number 20. But the question is, whose righteousness can qualify? Kung ingon ana ang dating, kung ang mga skriba o mga parisiyo di gani kapasar ang ilang standard, ang ilang righteousness in the sight of God, kinsa mang pagkamatarong karon ang mo-qualify sa standard sa Ginoo. According sa verse 17 in Matthew chapter 5, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill." Take note. Maksabta na to din hikaron nga ang gitugyanan sa Dios, gisaligan sa Dios in the Old Testament, the scribes and Pharisees nga mooy tudlo, mo educate sa mga tao concerning sa law, ang ilahang sariling performances, ilang kakayahan, di gani qualified sight of God. Mao na ingon siya dinhi nga si Jesus Christ mianhi siya dili sa pagguba sa balaod, but aron matuman niya, ma-fulfill niya. Kinsay mo fulfill? Siya. Kay walay taong naka-fulfill niini. Okay? Unsay gihimo niya pagpakatao niya, gi-fulfill niya ang balaod sa mga Hudiyo. Na gihuman niya perfectly 100%. Then after fulfilling the law, what he did, human niya na fulfill ang balaod nga wala nato natuman, walay taong naka-fulfill, even the scribes, even the Pharisees. After fulfilling it, unsay iyang gibuhat? Mao ni ingon sa verse 8, "But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Okay? Take note. After fulfilling the law for us, in our behalf, si Kristo nagpakamatay sa cross tungod kay kita makasasala. Og iyang gipakamatyan ang tanan natong sala. Higala mao kana ang pulong sa Ginoo. In Romans 4:25, "Who was delivered for us, for our offenses, and was raised again for our justification." Si Kristo gipatay o namatay siya tungod sa atong mga paglapas
o gibanhaw siya sa Dios alang sa atong nga pagkamatarong. Mao kana siya ang naging epekto. Delivered for our offenses, but He was raised again for our justification. That's why nga ang tao, the moment kasiya musalig o mutugyan siyang kinabuhi diha kay Kristo, ilho niya nga si Kristo ra gyud ang makaluwas o makapasaylo siyang sala o iyang batunon or dawaton si Kristo ngayang manluluwas, maangkon niya ang pagkamatarong, pagkaminatarong tungod sa gibuhat ni Kristo alang kaniya. Sa 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, and we might be made the righteousness of God in him. According to Corinthians, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang asa atong righteousness, asa kita mahimong matarong in Him, in Jesus. Dili sa atong sarili, kundi in Jesus. Klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Iyon sa 1 Peter 3 verse 18, for Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Take note, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Amen. Praise God. Di lang ka na igala. By committing or by accepting Jesus to come into your life. Mao ka na ang himuon. Aron mo ma-assured ikaw that you are spiritually saved according to the Bible, the Word of God. Commit and accept Jesus as your Lord and Savior. Remember, ang tao is nasiparar sa gikan sa Dios because of sin. And our good works, religion, philosophy, morality, and so on and so forth, dili siya able nga makabuild sa gap, makafill sa gap. Ang atong tanan nga ginahuna in the sight of God, dili siya acceptable. And only Jesus Christ na pwede maka-fill in sa gap gikan sa tao ngadto sa Ginoo. Hinumdumi, only Jesus can fill in the gap. That is, God has provided the only way. Each person must make a choice. Pero naa sa imong desisyon higala, kung nasabtan nimo ang mensahe, why not nga imong itugyan buong-buo ang imong kinabuhi diha kay Kristo? Tungod kay kung dili nimo itugyan imong kinabuhi diha kay Kristo buong-buo, wala gyud kay mapala, wa kay mapanunod, o wala kay ma-experience nga kaluwasan, o dili ka gyud makakita sa Ginoo, dili ka makasulod sa kingharian sa Dios. Accept the Lord Jesus Christ, kay siya lang ang pwede makaluwas sa tao. Diha kay Kristo, maangkon nato ang kalinaw, kapasayloan, ang abundant life, o ang eternal life. Ayaw salig sa imong sariling kakayahan higala, sa imong sariling huna-huna, o sa imong abi, sa imong akala, maling akala. Only Jesus can save our soul. Namdamo na to, ang John 1:12 nag-ingon, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Take note. In John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. It's very clear. Kung gusto kang makaangkon og eternal life, duol dangop diha kay Kristo. The question is, have you received Jesus as your Lord and Savior? Nadawat mo na ba si Kristo? Nga ingon imong Lord, imong Ginoo ug manluluwas diha sa imong kinabuhi. If so, then
makaingon ka nga ikaw spiritually saved. As believer, we are responsible to share our faith with others. Everyone needs a clear understanding of the plan of salvation as we continue on walking down the road of life as Christians. Remember, brothers and sisters, kung ikaw nakaabaton na, nakadawat na kay Kristo, assured ka na sa imong salvation spiritually. Dili lang kinitaman ka na to. We have that responsibility nga i-share na to kining pagtuo ngadto sa uban. Labi na sa imong mga mahal sa kinabuhi. Ayaw gyud undang hangtod lumubalik ang atong Ginoo. Atong himuon atong part in any way we can. Hinaot nga ang Diyos magapanalangin diha sa imong kasing-kasing. Assured of spiritual salvation that is based on the Bible or the Gospel part 2. Thank you so much and God bless us all.